Ang Aklat ni Mateo, chapter 20, Tagalog. Ang talinghaga tungkol sa manggagawa sa ubasan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon ay ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga iba pa ring ginagawa, ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang kumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisa sanlaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba ay naiinggit dahil ako ay nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ikatlong pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem. Doon ay ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo,
Paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang ito'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagaling ang 2 bulag. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila ay sumunod sa kanya. Tandaan po natin, malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. Humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Maging handa po tayo sa kanyang pagdating. Magmahalan po tayo sa bawat isa. Mahalin po natin ang Panginoon higit sa lahat. God bless you po.